hapon po sa lahat. Salamat sa Panginoon. Pagkatapos ng isang masaya at mabiyayang pagtitipon ng ating pagdiriwang ay patuloy tayo, no, na biniyayaan ng Panginoon ng opportunity na magkatipon muli sa pagsamba. Alam niyo po, nung mag-review po ako ng aking preaching, itinamaan po ako na napakasakit sa ulo ko. Tumama, parang nawala ang sarili ko sa grabing sakit ng ulo ko sa init. At habang nire-review ko niya ang outline, wala akong maisip. Sabi ko, Panginoon ko yun, napakahirap palang mag-isip na may masakit sa ulo. Kaya sabi ko kay Mrs., tigilan ko na nga ito. Wala akong makuha. So, nung medyo makalipas-lipas naman ang panakit ng ulo, na-review ko din. Kailang napakahaba nito. Aking inihanda, meron tayong prayer meeting, meron tayong flyers distribution, gagabihin kayo ng pag-uwi. Kaya handa niyo po yung mga sarili. No? Anyway, sige. Titingnan po natin. At tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, muli dumadalangin kami na sa oras pong ito ng aming pakikinig ng iyong salita sa pamamahayag ay lagi niyo kaming bigyan ng alertong kaisipan, masiglang katawan. Huwag mong ipahintulot na daigin kami ng aming mga pisikal na kahinaan at maging hadlang upang hindi namin maunawaan ang iyong mga salitang ipapahayag. Tulungan kami sa pamamagitan po ng Santong Espiritu, yakapin ang bawat isa upang patuloy na maging aktibo, physical, mentally, at spiritual na kahandaan para po sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya patuloy aming pinagkatiwala ang oras na ito na kayo po ang kumilos, manguna sa mga makikinig, lalo't higit sa magpapahayag. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Binasa po kanina, balikan ko lang binasa nating parallel passage, which is Mark chapter 12 and verses 28 to 34. At alam natin ang kwento nito. No? May nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos, ano ba ang pinakamaganda o ano ba pinaka-greatest commandments? At sabi ng Panginoon Jesucristo, ito yung pinaka-greatest commandments na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So ibig sabihin, pag-ibig natin sa Diyos, everything in you, no? Lahat sa atin ay ibigay natin sa Panginoon to prove na mahal natin ng Diyos. And of course, the second greatest commandment is ibigin ng iyong kapwa. Dito po sa sinabi na greatest commandment, alam mo kung ating isipin ito, sinite dito ng ating Panginoon Kristo yung sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5, yung Shema. Ano yung Shema? Ito yung pinaka-first important word na ginagamit ng mga Israelita when it comes to prayer. Pero simple lang kahulugan ng Shema. Ito lang is hear or listen. Kaya magpiprayer siya, laging lang binabasa yung mga salitang ito. Hear, O Israel! Listen, O Israel! No, laging sinasabing ganyan. But it carries a connotation not only of hearing, but it is with action. No? Pinakikita yan dyan. Obeying and heeding and responding to God's word. Yun yung Shema. Kaya napakahalagang maunawaan natin. Ang ating discussion ay pinamagatan kong the undivided heart. Parang umugma yata doon sa ano natin. Tignan. Ano yung kahapon? Ano yung kahapon? Ano yung tema natin kahapon? A heart that is fully committed to God. Parang tumugma itong aking ano. Pero tingnan natin kung anong laman ng ating pag-uusapan.
The undivided heart, that is cultivating wholehearted devotion to God. At basahin ko muli Psalms 86 verse 11. Ang sabi po, "Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Nakikita niyo po yung pagkasalansa si David, ang psalm ni David to eh. No? Teach me your way, then that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Napakagandang pananalita ni David. Bakit nangyari ang ganitong pananalita? Itong Psalms 11, itong verse 11 is part of Psalms 86, is a prayer or a lamentation of David. Naglalamin siya sa kanyang kalagayan. Pero mapakikita natin sa verse 11 to, he was expressing a dependence to God, dependence to God's mercy and guidance. So makikita natin. Ngayon, kung titingnan natin yung kabuuan ng Psalms 86, isang panawagan ni King David sa Diyos. When he was in a situation, ano yung situation niya? Merong grupo ng mga extremely disrespectful sa kanyang pagiging hari. Mga tao na gusto siyang patayin. At base sa kasaysayan, itong gustong pumatay sa kanya, yung mismo niyang anak, si Absalom. Na gusto inagaw yung kanyang kingdom. Kaya humingi siya nanawagan siya sa Diyos at hiningi niya ang biyaya na tulungan siya. At meron siyang confidence na lumapit sa Panginoon. Na ipinapahayag niya sa Diyos na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay magpatawad. Sabi dun sa verse 5 of 86. Sabi dun sa verse 5, "For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you." So meron siyang confidence. Pinaabot niya sa Diyos yung kanyang anxious siya sa kanyang condition eh. Imagine mo, anak mo naghahabol sa'yo. Pero humingi siya. Nagkaroon siya ng plea, panawagan, a prayer, a lamentation, na Panginoon, ituro mo sa akin. No? Kaya meron siyang confidence na tawagan ng Panginoon. Ipaabot niya sa Diyos yung kanyang mga kahilingan. At isa pang maganda kay King David, ina-acknowledge niya, inaamin niya, at sinasabi niya na maaring sa nangyayari sa kanyang kalagayan, malaking bahagi yung kanyang mga naging kasalanan. He acknowledged that his own sin may have contributed to his enemy's plan. No? Masasabi niya na dahil siguro sa aking mga kasalanan, pinahintulot ng Diyos itong mga bagay ito kaya sa Diyos siya lumapit. Parang iniisip ko nga tayo, pag mayroon tayong nagagawang pagkakamali, saan tayo lalapit? Sa Diyos natin i-confess to. At ginawa ni David ito. Na iniisip niya, siguro itong mga nangyayari sa akin, dala ng aking mga pagkakamali. Kaya pinahintulot ng Diyos sa mga ganitong karanasan. No? Kaya pagdating dito sa verse 11, maliwanag na maliwanag yung kanyang panalangin. For guidance in the path of life, a plea for guidance in his conduct as he walk. Yung kanyang paglakad. Kaya nakatuon siya doon sa how to overcome that inner conflict. Ano, pag nakita natin ito, may inner conflict eh. Yung kanyang prayer natin in verse 11, paano inner conflict? Bakit niya sinasabing, unite my heart? Bakit sinabi ni King David, Lord, unite my heart? Bakit? Meron siyang puso na hindi buo. Nakaranas siya ng may conflict. Naiisip ko nga kahapon eh.
Pag-uwi ko, lalakad ako. Parang ayaw ko nang humakbang sa tindi ng init. Parang gusto kong tumigil na lang ang magpahinga. Pero yung puso ko naman gusto makauwi na para doon magpahinga sa bahay. Nagtatalo yung kalooban ko. Titigil ba ako sa paglalakad? O tutuloy ako? So mayroong conflict sa ganung mga situation. Maaari sa buhay natin may mga conflict tayo eh. Sisimba ba ako o hindi? Si King David, meron siyang conflict. Kaya hiningi niya sa Diyos, unite my heart. Pagkaisahin mo. Gawin mong buo ang puso ko. Two, sabi niya, fear your name. Napakaganda ng kanyang, ang ganda, alam naman natin si King David, di ba? Is a man after God's own heart. So ganitong kanyang nararamdaman. Na natuon siya doon sa kanyang inner conflict. He want to achieve the spiritual single-minded devotion sa Diyos. Single-minded devotion to God. Napakaganda kung iisipin natin. Tayo bilang mga mananampalataya, kailangan natin yung single-minded devotion to God. Natanong niyo ba sa mga sarili niyo yun? Naipanalangin na ba natin sa Diyos ng mga ganitong bagay? Bigyan mo nga ako, Panginoon Diyos, ng buong puso. Hindi hati, sabi ni Pastor Manny kahapon. Hati na ano? Ano ba yun? Kalahating yung pagsunod is hindi pagsunod. Sabi, sumunod naman ako eh. Gaano kabuo yung pagsunod mo? Kalahati lang, hindi yan pagsunod. Sabi ni Pastor Manny kahapon. And that we need to have this. Buo, solid heart. So makikita natin dito na hiningi ni David na sa kanyang paglalakbay, nais niya ng hindi distracted yung kanyang puso. Nais niya ang isang puso, a life of purposeful, God-centered alignment. Dapat ang puso natin naka-align sa mga bagay sa Panginoon. Ito yung dinadalangin ni David. At dapat ito rin yung panalangin natin sa buhay natin. Kaya para umaunawa natin, dito tayo magpo-focus sa ating pag-uusapan. The undivided heart. Cultivating wholehearted devotion to God. At ito ilalagay natin immediately sa sarili na natin. Alam na natin yung kay David. Ito yung karanasan ni David. Ang ating pag-usapan, what about us now? Yung karanasan niya, naranasan niya na yon. Tayo ngayon ay dumaranas. As we follow sa ating Kristiyanong confession, lumalakad tayo sa buhay, ano ang ating dapat maunawaan? First thing, the request for instruction. Sabi sa salmista, teach me your way, O Lord. So mayroong pangangailangan. Bakit ganun ang panalangin? Teach me your way. Mayroong pangangailangan. So Christians, we have to acknowledge our inability. I-acknowledge natin, hindi natin kaya ang mga bagay na ito. Minsan sa sarili natin, parang kaya natin lahat. Pero hindi natin kaya sa totoo lang. Aminin natin. We have to acknowledge, church, our inability to live a righteous life. Hindi natin kayang mabuhay niyan. Sa ating mga sariling pamamaraan, of course. Kasi kaya natin yan. Sa biyaya at tulong ng Diyos. Magawa natin yan. Pero trusting on our own ability, nada. Hindi natin kaya. No? We have that necessity, we need that guidance, that divine guidance from God. Kailangan natin yun. Kaya po, church, kailangan matuto tayong i-acknowledge yung ating kawalan ng kakayanan. Kailangan natin ang divine guidance. Dapat alam natin kung saan natin itutuon yung ating mga hangarin, yung ating focus sa paglakad sa pananampalataya.
We have to learn to move from selfish ambition to learning God's path. Ano yung mga gusto natin? Kailangan matuto tayo sumunod sa daan ng Diyos, sa daan ng Panginoon, rather than demanding on our own way. Kadalasan tayo ang gusto masunod Sa buhay pananampalataya, minsan tayo ang nasusunod. Meron tayong puso na resistant sa mga bagay na nais ng Diyos para sa atin. Sister Bibit, pwede kitang gawing halimbawa. Si Sister Bibit, umiinom ng gamot yan, di ba? Pero lagi niyang katwiran, magkakausap kami kaya katwiran niya. Okay lang, may gamot naman. Hindi ba? Ganyan tayo mga Kristiyano Okay lang. Kaya natin yan. May gamot naman Bawal sa iyang matawa. Bawal sa iyang malamig. Okay lang, may gamot naman. Di ba ganyan? Sa Panginoon, ganyan yung lakad natin. Parang nasusunod natin yung gusto natin. But we need a divine guidance. Kailangan nakafocus tayo doon sa mga bagay that is beneficial sa atin. Let us not be demanding sa ating Kristiyanong buhay something on our own way. Paano natin ito isa sa katuparan sa buhay natin? Ito yung pinakamagandang bagay. Alala ko yung sinasabi ni Pastor Joey kanina. Salita lang ng Diyos ang mahalaga. No? Daily devotion to Scripture. And that is allowing God's Word to direct our decision. Minsan nagde-decide tayo, hindi tayo nakumonsulta sa salita ng Diyos. Sa atin. At hindi natin masasabi yan na sometimes hindi na nga ako nagkukonsulta sa Diyos When it comes to my decisions, when it comes to everything na aking ginagawa, hindi sometimes yan. Most of the time, hindi tayo kumukonsulta sa salita ng Diyos. Church. Kaya mahirap at mabigat. Minsan ang lakad natin sa pananampalataya. We need to have this daily devotion to the Scripture. Alam niyo ba, naranasan ko nung araw, yung aking Bible, nabubuksan ko lang pag Sunday. Kaya hindi, minsan nakakalimutan, ano ba, plano na Diyos sa buhay ko, dahil hindi na ako nagbubukas ng Bible Kayo, nagbubukas pa ba kayo ng Bible niyo? O baka hindi na rin? Marami na tayo. Hindi tayo nagbubukas ng Biblia. Pastor, hindi naman. Hindi kami nagbubukas, Pastor, ng Biblia. Cellphone kasi binubuksan namin. Tama. Cellphone na binubuksan hindi na nga Biblia. Pero ang pinupunto ko rito, para maggabayan tayo sa ating lakad sa buhay, kaya sabi ko nga kayo na, yung divine guidance, kailangan natin matuto tayo na hanapin ang kalooban ng Diyos. Saan? Sa salita ng Diyos. We have to focus on these things as Christians. Madalas kasi pag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, the tendency ay na-influensyahan tayo ng mga nakapaligid. Pero kung saturated kayo ng salita ng Diyos, kaya nating i-resist. So magkaroon tayo pag-focus tayo doon sa paghingi ng gabay ng Diyos. So, focus, then yung ating daily devotion. Pangalawang bagay, ang sabi ni David, teach me your way. Para saan? Bakit hiningi niya turuan siya? That I may walk in your path. Ito yung nirequest niya. Nire-request ni David para gabayan siya. Para matuto siya sa tamang mga lakad sa kanyang buhay bilang hari at that time. Kaya nga, ina-acknowledge niya Siguro yung mga nagawa kong pagkakamali, isa sa mga rason bakit pinarana sa akin ng Diyos yung ganitong bagay. So
So kailangan hinihingi niya, teach me your way. Bakit hiningi niya, teach me your way? Bakit? Naligaw siya ng daan eh. Nakalimutan niya yung daan na nais ng Diyos sa kanya. And sometimes tayo. Itong mga pangyayari ito, okay. Yung mga unbelievers, ito yung daan nila eh. Dito sila lumalakad. Yung sa mga mananampalataya, hindi dapat. So kailangan natin hingin yung gabay ng Panginoon, teach me your way, that I may walk in your truth. Itong walking na ito, it symbolizes a daily consistent action. Minsan natatanong ko sarili ko, pagka hinihingi ko ang gabay ng Diyos sa aking mga lakad, ang aking bang mga ginagawa, ang aking bang mga kinikilos, consistent. Ano ba Tagalog ng consistent? Ano? Consistent, tuloy-tuloy. Tama ba? Mayroon ba ibang kahulugan ng consistent? May mga teacher natin dyan. Ano sa Tagalog ng consistent? Hindi pa bago-bago, di ba? Tuloy-tuloy, hindi pa bago-bago. Laging, lalagyan ko na siya, laging tama, ayon sa nais ng Panginoon. Consistent. We have to walk consistently. We have to have that Christian consistent action sa ating pamumuhay. It is not just a one-time decision. Parang ginawa mo ngayon, ito yung hindi consistent, di ba? Ngayon, okay ka. The next day, hindi na. So yun ang hindi consistent. But we have to walk daily consistent action, not just one-time decision. We have to walk in truth. At kapag sinasabi natin walking in truth, that only means relying on God's faithfulness rather than relying on human strength. Yan dapat ang ating pundasyon sa ating lakad sa buhay. Ito yung hinihingi ni David. No? Kung basahin ko siya uli. 11. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. So, meron. Kailangan nating hingin. Para magkaroon ng magandang resulta sa ating paglakad sa buhay pananampalataya, kailangan natin na maging consistent doon sa ating ipinapahayag. Not only on Sunday, but from Monday to Saturday, yung makikita sa buhay natin every Sunday must reflect the life on Mondays to Saturdays. Kailangan na consistent ang ating mga action. We should not rely on our own. We must rely on God's faithfulness, which we must not rely on our human strength. We must always walk in truth. Ang purpose, we have to have a life that is having the right intention. We have to have a purposeful life. Ang buhay po natin kailangan tama ang layon, purpose. Ang purpose natin is to be the reflection of God's character. We have to have a character that can reflect who God is. Christians. Nalulungkot ako minsan pag may nakikita ko. People who claim to be Christian. Meron ako kilala kasi. Hindi ko na banggitin pangalan. Kilala ko siya. Matagal naming nakasama. Claiming to be Christians, pero the action is not consistent doon sa kanyang profession.
Kristiyano. Nauna pa sa akin naging Kristiyano to. Alam niyo ba ang ginawa sa amin, lalo sa mga anak ko? Yung, anong tawag ba nito? Yung negosyo na, ano? Ano yan? Yung business na parang pyramiding. Ni-recruit yung mga anak ko. Parang networking. Kristiyano to, ha? Nag-networking. Yung anak ko, yung manugang ko, yung mga apo ko, nadali. Sa sobrang paghahangad ng malaking kita, naluko. Kaya sinabi ko na sa inyo, huwag kayong pumasok niyan. Magtiwala na lang kayo. Huwag kayong magtiwala sa ganyan mga scheme yan. Naniniwala sa Christian eh. Hindi sila lulukuhin. Christians. Mabigat yung gano'n na gagamitin natin ang ganong pagiging Kristiyano para makapanluko. That is not consistent to what we want to reflect. We want to reflect Christ's life in us. Pagka ganyan ang ginagawa natin, hindi makakatulong sa ating buhay pananampalataya. You have to walk in truth. You have to have a purpose in life with the right intention. The right intention is makita sa buhay natin si Kristo. Kaya si David sabi niya, teach me your way, that I may walk in your truth. Dapat hindi mawala sa isip natin yung mga itong bagay. At kung may pagkakamali din, ask the Lord, Lord, teach me your way. Bakit? Naliligaw na ako, Panginoon. Nawawala na ako sa tamang linya para sa iyo. Tulungan niyo kami. Pagka ganito ang puso natin, mabibigyan tayo ng Diyos ng divine guidance. Hindi tayo maliligaw. Huwag ninyong ipagmamalaki, Christians, na marami na kayong alam sa salita ng Diyos. Huwag ninyong ipamamalaki na katotohanan yung mga hinahawakan yung mga doktrina sa buhay pananampalataya. Because doctrines without application in life is nothing. Doctrines cannot save you. Christ can save you. We have to be consistent with that profession na tayo Kristiyano. Minsan marami nagmamalaki, doktrina lang eh. We want, no? Ang gusto natin, lagi natin, totoo itong tinatayuan ko. Tama, totoo yung tinatayuan mo. Ipinamumuhay mo ba? Kaya nga din, dapat natin laging hilingin ito, teach me your way, Lord, that I may walk in your truth. Totoo yung tinanggap mo na salita. Totoo yung doktrinang tinanggap mo. Totoo yung teaching na tinanggap mo. Ano nangyari sa teaching? Pinamuhay mo ba? Nothing. Yung tinuro siya, dapat consistent tayo eh. Yung sa study natin kanina, dapat makita natin. Kailangan natin laging hingin sa Panginoon. Noong nakaraan, sinasabi mo, we have to be firm in our confession. Hindi tayo kailangan mag-compromise. Pag nakaramdam ka na nagko-compromise ka na, pray. Call upon the Lord. He is faithful. He will forgive you. He will teach you His way. Di ba? So, kailangan. We have to have a purpose. And the third thing is about honesty. The request for integrity. Ang sabi ni David, unite my heart. Anong purpose? Why he prayed for a united heart? To fear your name. Para magkaroon siya ng takot sa pangalan ng Diyos. Kailangan buo yung kanyang puso, hindi hati. Alam mo sa NIV, yung ginamit na pananalita is, give me an undivided heart. Bigyan mo ako ng hindi nahahating puso. Hindi pusong ano to ah. Baka akala ba, hindi pwede yan. May dumadaan tayo dito ng mga operasyon sa puso. Hinahati-hati ba puso? Hindi yung puso na literal. Yung puso dito, tayo mismo, our being, ang ating emosyon, ating kaisipan, lahat ng ating mga desisyon. Sabi niya,
Unite my heart to fear your name. NIV, give me an undivided heart. Alam mo, sa New American Standard, ang ginamit na pananalita, direct my heart. Bakit direct my heart? So, ibig sabihin, naligaw. Sabi na nung nagkaroon ng version na ito sa bagong American Standard, New American Standard, direct my heart. Yung daan na diretso, naliko siya. Kaya sabi ni David, kung ito ang susundan natin sa NAS, naligaw siya ng daan. Ito yung dahilan ng mga pagkakamali mo. Ito yung resulta ng mga pagkakamali mo. So humingi siya, direct my heart. No? And all this version, all this request, isa lang ang layunin na maranasan niya magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ganon din tayo. Kailangan natin hingin lagi ito, request natin lagi, na bigyan tayo ng Diyos ng united heart, an undivided heart, that God will direct our heart para hindi tayo maligaw ng daan. Hindi ko nakikita ang buhay nyo, hindi ko nakikita ang buhay ko. Ay, hindi nyo nakikita ang buhay ko. Hindi nyo nakikita ang mga lakad ko, hindi ko nakikita ang mga lakad nyo. Pero nakikita ng Diyos yung mga lakad niya. Ang lakad nyo ba tama ayon sa kanyang kalooban? O ang mga lakad mo, tinatakpan mo ng iyong pagiging Kristiyano, pero ang lakad mo ay nakalihis sa kalooban ng Diyos. And we will experience the result of this kind of way of our profession of faith. Ang request is to fear your name. Kaya malaking problema pagka nahahati ang puso natin. Pagka nahahati ang puso natin, di buo ang puso natin sa paglakad sa kalooban ng Diyos, we have a problem. Why? This will always be a competing loyalty. Laging may competing loyalty dyan. Lagi ka mag-iisip, susunod ba ako, hindi ba ako susunod? Laging magkakaroon ka ng internal conflict. Laging mayroong pagdududa, pag-aalanganin sa mga bagay nating didesisyonan. Lagi dyan yung spiritual apathy pagka hindi buo. Mawawala tayo ng interest. Kaya kung tayo kiniklaim natin we are God's people, we have to have that undivided heart. And hopefully, naniniwala naman ako dito sa although ganito sabi ko sa inyo, naniniwala ako. Tayo bilang mga mananampalataya sa CRC Novaliches, sure ako na lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Although hindi ko nakikita ang ating mga lakad, pero naniniwala ako na nagsisikap tayong lahat lumakad sa kalooban ng Diyos. Na binigyan tayo ng Diyos nitong puso na ito. Ang isang pruweba, kung bakit ko sinasabi, yung ating karanasan kahapon, nagkakaisa tayo Masaya tayo nagtutulungan. Masaya natin hindi sinilibrate yung ating 24th anniversary. So naniniwala ko, tinitingnan ko, sabi ko, ang saya natin. Nung makita ko yung kasayahan natin kahapon, sabi ko, ang saya natin. Nagkakaisang puso tayo. Nagkakaisang layunin tayo. Kaya lang nga iniisip ko, paano kaya doon sa labas? Sa pang-araw-araw nating paglakad sa buhay. Sa pang-araw-araw nating pagharap sa mga hamon sa buhay. Sa araw-araw nating pagharap sa hamon sa ating mga place of work. Saan man tayo naroon. Kailangan natin ng undivided heart. So pagka meron tayong divided heart, ano ang remedy? Tingnan natin remedy. The remedy is asking God to bring our inner being into oneness and wholeness. Kailangan mabuo tayo. And the goal for an undivided heart is to fear the Lord.
Pag sinabi natin fear the Lord, we have to have that deep, reverent awe that can foster total submission and adoration to God. Si David, ito yung kanyang prayer para mabalik niya yung kanyang total adoration to God. Si David, nung maging hari siya, marami siyang failure. Kaya marami siyang naranasan. We have to fear the Lord. We need to have that singleness of heart. Alam niyo po, napaka-importante ng puso natin. No? Sa mga, marami na siguro mga pag-aaral, marami ng mga pagtuturo, laging sinasabi, madaya ang puso. Ayaw ko yung puso ko, kay misis ko, hindi man ako madaya. Ayaw ko yung iba, kumadaya sa inyong mga partner sa buhay. Hindi nyo nalilihim yan. Kung nandadaya tayo sa ating partner sa buhay, alam ng Diyos yan. And there will always be consequence. Doon sa isang simpleng halimbawa yon. E di lalo sa Panginoon. Pag ang hindi tapat sa Panginoon, meron tayong consequence. But the request and the goal of having an undivided heart is to fear the Lord. To have that deep reverence. To have that great awe. Pag sinabi natin awe, A-W-E, liliwanag ko niya, O, baka ibang O yung marinig niya. O, A-W-E. Pagkamangha. Amazement. Reverence. Respect. We have to have this to foster submission and adoration. To fear the Lord, we need to have that singleness of heart. So sabi ko kanina, mahaba itong ating kaya mahaba pa ito yun. Pang-apat pa lang, conclusion na. Yung ating pang-apat. A life of undivided devotion. God is the only one who can unify our heart. We need to trust God's faithfulness to mend our fractured focus and dedicating all parts of our lives, mind, body, spirit, to Him. David's prayer emphasizes dependence on God's guidance and truth. And it is reminding us to prioritize God's way of life. We have to prioritize God's way of life. So parang ganitong mga pananalita, parang, Pastor, alam na namin yan. Ay, yung turugan na, parang familiar na tayo dyan eh. Minsan, familiarity brings us to ruin. Yung familiar na tayo, narinig na namin yan, Pastor. Lagi na namin narinig yan sa mga pangangaral. O lagi narinig sa pangangaral, pero sometimes he fail. Nagiging familiar na, yung familiarity. Minsan, nakikita lang natin kasi, minsan, kinukumpara natin ating mga sarili doon sa mga unbelieving people. Pero hindi yan ang concern natin, unbelieving people eh. Ang concern natin dito tayo, bilang mga anak ng Diyos. We have to have a dependence on God's guidance and truth. Napakahalaga ng we have to prioritize God's way in life. Kaya church, ang challenge po natin, isang pagtatanong, are you seeking God's way in your decisions? Are we seeking God's way in our decisions? Do we prioritize God's truth in our daily life? Is our heart unified in fearing God's name? Kung ang sagot natin no, then pray David's prayer in Psalms 86:11. Teach me your way, O Lord. Seek God's guidance in our uncertainty, that I may walk in your truth. We have to trust God's plan and timing
Babalikan ko po yung sabi natin, unite my heart to fear your name. NIV, give me an undivided heart to fear your name. New American Standard, direct my heart to fear your name. All of this is to fear God's name. So, ang challenge po natin, we have to learn to always seek God's way para sa atin. No? Let's focus on God's sovereignty. Let's not focus on our own worries. Yung mga pag-alala natin. Hindi natin alam. Naalala ko ito, parang sabi ni Pastor Joey kanina 70% na lang kami. Naisip ko, sana wag naman 70%, gawin na natin 50%. 30% na lang. No? Gawin na natin 50 para mahaba-haba pa. No? Hilingin natin with all those 50% na natitira. Hinihingi ko sa Diyos, teach me your way, O Lord, that I may fear your name. Doon sa 50% ha. Pag 70%, ano sasabihin ko? Lord, prolong my life. And teach me your way, that I may know, no? And that I may fear your name. Pastor, wag muna 50 ha. 50. Wag muna 70, 50 lang. And let's pray na doon sa panahon na binigay sa atin ng Panginoon, bago siya pumaritong muli, matuto tayong pahalagahan yung kanyang banal na pangalan, yung kanyang mga layunin para sa atin, yung mga lakad natin that will glorify His holy name. Wherever we are, workplace, sa gatherings, in any occasion, sa ating mga barkadahan, sa ating mga pagsama-sama, kung saan man tayo naroon, always have that unified heart to fear the Lord. Then you will never compromise. You will always be directed by God's word. And I pray na lahat po tayo ay ganito ang prayer natin. Teach me your way, O Lord, that I may fear your name. Give me an undivided heart. Teach me your way that I may walk on your truth. And give me an undivided heart to fear your name. And again, let's focus on the sovereignty of God, not on our worries. And let's pray. Panginoon Diyos, salamat. Salamat sapagkat base sa karanasan ni David, na maaring sa kanyang mga pagkakamali, dumanas siya ng mga consequences that cause the anxiety. Naging anxious siya sa buhay niya. At inamin niya, in-acknowledge niya, na maaring ang kanyang mga pagkakamali ay nagdulot din na malaking bahagi sa kanyang mga karanasan. Same with us, Lord, na maaring sa aming mga nararanasan sa buhay ngayon, ay malaking bahagi ng aming mga pagkakamali. So we pray na turuan mo kami ng iyong mga daan. At bigyan niyo kami ng mga puso na hindi na hahati. Mga pusong magdadala sa amin sa banal na pagkatakot sa inyo. Kaya po, Ama, patuloy namin pinagkatiwala ang bawat isa. Siyasat niyo kami. Alam ninyo ang aming mga lakad. Alam ninyo ang aming mga ginagawa. Maging doon sa mga walang pagkakaugnayan sa inyo, Panginoon Diyos, matuto sila na pahalagahan ang iyong banal na pangalan. At maranasan din nila ang lumakad na ang puso'y nakatuon at naglalagak sa iyong mga magagawa. Kaya po, Panginoon Diyos, salamat. Salamat sa mga salita mo. At salamat sa pagkakataong ito. Pinupuri ka namin. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen po.